Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kung atin nga pong matatandaan ay nabatikos ng gusto ang World Boxing Council matapos nilang ilagay sa top 5 welterweight world rankings ng WBC ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao nitong nakalipas na buwan lamang. Dahilan kung bakit makalipas lamang ang isang linggo ay nagdesisyon ng WBC na tanggalin si Pacquiao sa ranggo. Subalit matapos nga po ng napaka-impresibong performance na ipinakita ni Pacquiao kontra kay Mario Barrios kung saan paniniwala ng karamihan na sapat na ang kanyang ginawa upang makuha ang tagumpay, ay sinabi po mismo ng WBC President Mauricio Sulaiman sa latest interview nito na ilalagay na daw talaga nila ulit ang pangalan ni Pacquiao sa WBC welterweight world ranking sa susunod na update. Sa pagkakataon daw kasi na ito ay wala nang pwedeng questionin kay Pacquiao kasi pinatunayan na umano nito sa ibabaw ng lona na karapat-dapat siyang mapabilang sa world rankings. Bukod dyan ay sinabi din ni Sulaiman na bukas daw ang kanilang pinto na muling bigyan ng pagkakataon ng ating pambansang kamao na lumaban ulit para sa WBC welterweight world title belt. Ganyan po kalakas ang impluwensya ng nag-iisang 8 division world champion. Hindi siya ang naghahabol sa mga bigating boxing organizations at bagko siya ang hinahabol ng mga ito nang dahil sa kagustuhan nilang titulo nila ang mahawakan ni Pacquiao. At ang malaking posibilidad pa po na pwedeng mangyari ngayon ay kung sakaling maitawid ni Pacquiao ang laban niya kontra sa WBA welterweight world champion Rolando Romero bago magtapos ang taon na ito at makuha niya ang kampyonato sa edad na 46 years old, ay may posibilidad po na muli siyang mapabilang sa top 10 best pound for pound active fighters ng The Ring Magazine. Kapag nagawa ito ni Pacquiao ay panibagong record na naman ito bilang pinakamatandang boksingero na kasama sa top 10 pound for pound rankings. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa kabila nga po ng isa sa pinakamagaling na boksingero ngayon sa buong mundo, ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue, ay sinabi nga po ng undefeated top contender Bruce Carrington na titiklop daw si Inoue sa oras na umakyat na ito sa 126 pound featherweight division. Paliwanag ni Carrington na masyado daw kasing maliit si Inoue at sa palagay niya umano ay alam ito mismo ng buong kampo ni Inoue na hindi magandang ideya para sa kanilang bata ang lumaban sa featherweight division. Banta pa ni Carrington na kung labanan daw siya ni Inoue tapos tinamaan niya ito ng suntok na katulad ng suntok ni Cardenas na nagpapagsak dito, ay sa palagay niya umano ay hindi na makakabangon pa si Inoue at tuluyan na itong matatalo via knockout sa kamay niya. Sa ipinakitang performance daw kasi ni Inoue kay Cardenas ay masyado daw itong madaming ipinakitang kahinaan na siyang naging dahilan kung bakit nangangati na ang mga featherweight boxers na labanan ito. Alam daw kasi nila na kayang-kaya nilang kainin ng buhay si Inoue. At totoo naman daw ito kasi maniwala man daw tayo o sa hindi, pero malaki umano ang pagkakaiba ng lakas ng mga fighters sa featherweight division kumpara sa super bantamweight. Nakatakda pong lumaban si Carrington ngayong darating na linggo kontra sa kapwa niya undefeated fighter na si Mateus Heita, kung saan paglalabanan nila ang bakanting WBC interim featherweight belt. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.